Kaugnay sa gagawing tax audit ng BIR kay Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Atty. Manasseh Scarpio, kausapin natin si BIR spokesperson Atty. Brianna K. De Los Santos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning rin po, Sir Rafi, at sa lahat ng nakikinig sa Balitang Hali. Opo, tinatalakay po ngayon sa Kamara yung pagbubukas sa box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Duterte at Atty. Man Scarpio. Ano po ba yung mga specific na dokumentong laman ng kahon na binigay nyo sa House Committee on Justice? Mga ano po yun, yung mga documents na sinabina po ng Committee on Justice na nasa posisyon po ng BIR. So, basically, mga tax records po ng Vice President and Atty. Man Scarpio. Nung isinimitin nyo po ito at nag-comply kayo dito sa hiling ng Committee on Justice, batid nyo naman po na hindi talaga nila pwedeng buksan ito at hindi pwedeng makita ng mga kongresista? Yes po. When the BIR submitted those documents po, sinabi naman po namin na it is submitted in the Committee on Justice sitting in executive session. So, ang sa amin po is mabubuksan nila kung makomply nila ang requirements ni Section 20 ni Tax Code na it should be in aid of legislation and they are sitting in executive session. So sa ngayon po, pwede bang buksan kapag nag-executive session ngayon ang Justice Committee? Kung makomply po ang requirements po ng batas, kasi hinihintay po namin kung anong motion ng committee kung in aid of legislation nga ba ang kanilang proceeding. Yun nga po ang naging debate noon kasi impeachment hearing itong nangyayari. Maiba naman po ko, kailan po sinimulan yung tax audit sa mga negosyo ni na Vice President Duterte at Atty. Carpio? Sinasabing may nakita kayong probable cause kaya iniutos po yung tax audit. Pakipaliwanag po kung ano yung basehan nitong probable cause? Since marami po na tayong informasyon na kinukuha kasi ang commissioner may power to obtain third-party information. So, based on the news and in the impeachment proceedings and hearings being conducted and taking into account the Ombudsman's testimony on the SALN and the Anti-Money Laundering Council. So, nakitaan po ng probable cause for the issuance of letter of authority for the conduct of audit investigation. So, si BIR naman po, pag may nakita po kaming tax liability at hindi po siya bayad, under the date program of the BIR, we will issue a letter of authority to conduct audit investigation. Maiba naman po rin ako, ano po yung naging basihan naman sa tax evasion complaint laban po kay Attorney Harry Roque at kanya pong misis? Kay Attorney Harry Roque po, it was due on his failure to file the required tax return and pay the taxes on the transfer of shares of stock sa Biancham Corporation at yung pag-increase ng authorized capital stocks in 2015. Paano po't wala siya dito sa Pilipinas? Paano po yung magiging proseso nito? Since ngayon po, nag-file na po kami ng case with the Department of Justice and it is under the preliminary investigation. So, ang proseso po ng batas on the conduct of filing of cases, yun po ang masusunod. So kahit po wala siya sa Pilipinas, magpo-proceed naman po ang court proceedings against him. Reaksyon niyo naman po kasi sabi ni Attorney Roque, politically motivated at legally and factually baseless daw yung inyong kaso laban sa kanya. On the end of the BIR, since we have verified they verified the findings kami na yung nga po yung mga ang taxes sa pag-transfer ng shares ay hindi po bayad, hindi naman po siyang politically motivated. So, yun po ang sagot po ng BIR. Balikan ko lamang po yung box na nasa Justice Committee ngayon at pinagdedebatehan kung ito'y bubuksan o hindi. Kapag ito'y binuksan po ba, may technical ho ba na pagkakamali or violation ang Justice Committee kapag hindi na-comply itong mga inyong binanggit at pwede itong questionin sa Korte Suprema? Sa kailangan po kasi ma-comply po ang ang requirements ng batas. So technically meron po and kung ang naman po ang disclosure nila, rules naman po ng committee ang mag-prevail, but it will be in violation of the law po. So talagang pwede pong i-interpret any other way itong batas at pwede nga talagang questionin ito sa Supreme Court? Yes po. Ang karapatan naman po ng taxpayer to question if there is indeed a violation in the law.
Okay, sige po, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, thank you, Sir Rafi. Yan po si BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos.